Habang tahimik ang karamihan sa atin, at patuloy na nagtatrabaho araw-araw, may ilang Pilipino na unti-unting umaangat, at ngayon sila na ang pinakamayayaman sa ating bansa. Ito ang listahan ng 10 pinakamayayamang Pilipino ngayong taon, mga pangalan na pinag-uusapan, at ngayon mo lang maririnig. Ang nasa number 1 sa listahang ito, ay hindi madalas makita sa mga balita, pero ang yaman niya, ay lampas sa inaakala ng marami. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Number 10, Eusebio Tangco. Alam mo ba na may isang tahimik, pero sobrang makapangyarihang negosyante sa Pilipinas, na hindi gaanong kilala ng madla? Ang pangalan niya, ay Eusebio Yossi Tangco. Hindi man siya madalas makita, sa telebisyon o sa mga social media, pero ang laki ng epekto niya sa edukasyon at negosyo, dito sa ating bansa. Si Tangco ang boss ng STI Education Services Group, yung may mga paaralang STI, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Pero hindi lang yan, dahil siya rin ang nasa likod ng I-Academy, STI West Negros University, at iba pang eskwelahan. Bukod pa dyan, siya rin ang may-ari ng PhilLife Financial, isang life insurance company, at may mga negosyo rin siya sa real estate, at maritime training. Hindi lang basta pera ang habol ni Mr. Tangco, dahil goal niya na makapag-produce, ng job-ready graduates. Kaya't focused ang mga paaralan niya, sa mga course na in-demand talaga, kagaya ng IT, healthcare, at business. Hindi siya yung tipong nagpapalakad lang sa opisina, dahil hands-on siya at involved sa pagpapaganda, ng kalidad ng edukasyon. Samantala, isa sa nakakatuwang fact sa kanya, ay mahilig siya sa motorsports dati, at nakasali din sa ilang racing events noon. Isa rin siya sa mga behind-the-scenes champions, ng maritime industry sa Pilipinas, at tumutulong sa training ng mga seafarer, sa pamamagitan, ng Mariners Polytechnic Colleges. Ayon sa mga bagong report, siya ay may estimated net worth, na mahigit 57 billion pesos. Number 9, Dennis Uy. Kung may isang pangalan na biglang sumikat sa mundo ng negosyo sa Pilipinas, nitong mga nakaraang taon, yan ay walang iba, kundi si Dennis Uy. Isang Dabawenyong businessman, na nagsimula sa simpleng negosyo ng oil distribution sa Mindanao, pero ngayon ay kilala na siya, bilang isa sa mga pinaka-agresibong negosyante, sa ating bansa. Sa murang edad pa lang, pinasok na niya ang mundo ng pagiging negosyante, sa pamamagitan ng Phoenix Petroleum, isang kumpanyang nagsimula sa Davao, noong 2002. Mula noon, ay sunod-sunod na ang kanyang mga investment, na parang walang preno. Hindi lang 5, hindi lang 10, kundi mahigit 30 kumpanya, ang direktang konektado kay Dennis Uy. Bukod sa Phoenix Petroleum, siya rin ang nasa likod ng Udena Corporation, na umbrella company, ng halos lahat ng negosyo niya. Saklaw nito ang mga shipping, foods and beverages, telecommunications, real estate, education, at pati na rin ang casino and tourism, sa pamamagitan, ng PH Resorts Group. Parang literal na gusto niya masakop, ang bawat major industry sa Pilipinas. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal, pero ambitious na hakbang niya, ay ang pagsali sa telco industry. Siya ang naging third player sa telecommunications sa bansa, sa pamamagitan ng Dito Telecommunity, katuwang ang China Telecom. Layunin nila na maging alternatibo, sa duopoly ng Globe at Smart. Kahit marami ang nagduda, at kumwestiyon sa viability ng proyekto, tuloy lang si Dennis Uy sa kanyang laban, at hanggang ngayon, dito pa rin ang isa sa mga aktibong challenger, sa telco market. Pero syempre, hindi puro tagumpay ang kwento niya. In recent years, naging subject si Dennis Uy ng mga balita tungkol sa utang, delayed projects, at corporate restructuring. Ilan sa kanyang kumpanya, ay nagbenta na ng shares, o naghahanap ng bagong investors. May mga nagsasabing naapektuhan siya, matapos magbago ang political climate, lalo na't kilalang supporter siya, ni dating Pangulong Duterte. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin siya sumusuko, at patuloy pa ring lumalaban, sa corporate battlefield. Ayon sa mga bagong report, siya ay may estimated net worth, na mahigit 63 billion pesos. Number 8, Roberto Ongpin and Family. Si Roberto Bobby Ongpin, ay isa sa mga pinakakilalang negosyante sa Pilipinas,
makapangyarihan, misteryoso at laging laman ng mga balita, pagdating sa negosyo. Bago pa man siya pumasok sa mundo ng private business, nagsilbi muna siya bilang Minister of Trade and Industry, noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero hindi gaya ng iba, hindi natapos sa gobyerno ang kanyang kwento. Doon pa lang nagsimula ang kanyang pag-akyat sa rurok ng yaman at mga impluwensya. Pagdating sa usapang negosyo, ay napakalawak ng hawak ni Roberto Bobby Ongpin. Isa sa pinakakilala niyang proyekto ay ang Alpha Land Corporation, isang high-end property development company na siyang nasa likod ng mga luxury real estate, gaya ng Balesin Island Club sa Quezon, at Alpha Land Makati Place. Bukod pa dyan, isa rin siya sa mga dating board member ng Philex Mining Corporation, isang malaking mining firm, at nakilala rin siya sa kanyang investment sa Atok Big Wedge na may mining at exploration interest. Maging ang sektor ng banking ay pinasok rin niya sa pamamagitan ng kanyang dating involvement sa Philippine Bank of Communications. Ang kanyang estilo sa negosyo ay kilala bilang agresibo at mas strategic, kung saan madalas tahimik, pero biglaan kung umatake sa stock market at mga investment. Marami siyang tinatawag na offshore investments na siyang nagbunsod ng mga kontrobersya, lalo na sa Panama Papers na nag-ugnay sa kanya sa ilang foreign accounts. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang makapangyarihan at galang sa mundo ng negosyo. Kahit na pumanaw si Roberto Ongpin noong Pebrero taong 2023 sa edad na 86, hindi natapos dito ang legacy ng kanyang pamilya. Ang pamamahala ng Balesin at iba pang negosyo ay ipinasa sa kanyang anak na si Julian Ongpin, na naging sentro rin ng media dahil sa isang kontrobersyal na insidente noong 2021. Bagamat may kontrobersya, pero patuloy pa ring lumalaban ang Ongpin family sa mundo ng negosyo, bitbit ang lakas ng kanilang mga ari-arian at mga investment portfolio. Ayon sa mga bagong report, siya ay may estimated net worth na mahigit 80 billion pesos. Number 7. Tony Tan Cacciong. Si Tony Tan Cacciong ay isang self-made billionaire, at ang utak sa likod ng isa sa pinakamalaking fast food empire sa buong Pilipinas, na ang Jollibee. Anak siya ng isang Chinese immigrant, na nagmamay-ari noon, ng maliit na restaurant sa Davao. Bata pa lang si Tony, sanay na siyang tumulong sa negosyo ng kanilang pamilya. Nag-aral siya ng chemical engineering sa University of Santo Tomas, pero sa halip na sundan ang karerang teknikal, ay mas pinili niya subukan ang food business. Noong taong 1975, nagsimula siya sa isang maliit na ice cream parlor, na kalaunan ay pinalawak, at naging ang unang Jollibee store. Pero hindi lang basta fast food ang naging mundo ni Tony. Dahil sa mabilis na pag-angat ng Jollibee, ginamit niya ito bilang puhunan para makuha o itayo ang ibang brands. Siya ang chairman ng Jollibee Foods Corporation, na siyang may-ari na ngayon ng Chowking, Greenwich Pizza, Red Ribbon, Mang Inasal, Burger King Philippines, at pati ang Coffee Bean and Tea Leaf. Lumawak pa lalo ang negosyo nila sa labas ng bansa, kung saan may Jollibee na rin sa Amerika, Middle East, Europe at Asia. Isa itong testamento sa galing ng isang Pinoy, na pwedeng makipagsabayan sa global giants, tulad ng McDonald's at KFC. Bukod sa fast food empire, kasosyo rin si Tony Tan Cacciong sa iba pang industriya. Isa siya sa mga pangunahing investors ng Double Dragon Properties, isang real estate company, na itinatag nila ng kaibigan niyang si Ed Garcia, ng Mang Inasal. Ang Double Dragon ay kilala sa pagtatayo ng mga commercial properties gaya ng City Mall, mga opisina, hotel gaya ng Hotel 101, at iba pang infrastructure projects. Ito ay patunay na hindi lang siya nakatutok sa pagkain, kundi diversified na rin ang kanyang investments. Sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay, kilala pa rin siya bilang isang mapagkumbaba at simpleng tao. Palagi niyang binabanggit na ang sekreto sa kanyang tagumpay ay ang pagkakaroon ng tamang mindset, dedikasyon sa trabaho, at pagtrato sa mga empleyado bilang pamilya. Iyan marahil ang dahilan kung bakit patuloy na minamahal ang Jollibee, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Ayon sa mga bagong report, siya ay may estimated net worth na mahigit 98 billion pesos. Number 6. Andrew Tan. Isa si Andrew Tan sa mga ehemplo ng rags to riches story sa Pilipinas. Ipinanganak siya sa China, at lumaki sa isang simpleng pamilya sa Hong Kong, bago sila lumipat sa Pilipinas. Sa murang edad pa lang, nakita na niya ang hirap ng buhay,
kaya't ginamit niya itong inspirasyon para magsikap. Nakapagtapos siya ng kursong accounting sa University of the East, at agad na pumasok sa negosyo. Pero hindi agad siya naging matagumpay, at dumaan din siya sa maraming pagsubok, bago niya tuluyang naabot ang tagumpay. Ang simpleng pangarap niya noon ay magkaroon lang ng disenteng kabuhayan para sa kanyang pamilya. Ngayon, si Andrew Tan ay kilala bilang chairman ng Alliance Global Group Incorporated, isa sa pinakamalalaking konglomerado sa ating bansa. Sa ilalim ng AGI, hawak niya ang iba't ibang negosyo sa real estate, alak, fast food, at gaming. Isa sa pinakasikat niyang kumpanya ay ang Mega World Corporation, na naging pioneer ng live-work-play concept sa mga real estate developments. Ang Mega World ang nasa likod ng mga sikat na lugar gaya ng Eastwood City, McKinley Hill, at Uptown Bonifacio sa BGC. Dahil dito, naging isa siya sa mga pinaka-impluential sa industriya ng property development. Maliban sa real estate, malaki rin ang hawak niya sa industriya ng alak. Siya ang may-ari ng Emperador Incorporated, na sumikat bilang pinakamalaking brandy producer, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Nakuha rin ng Emperador ang kilalang Spanish brandy na Fundador, at iba pang brand sa Europe, kaya't lumawak lalo ang global reach ng kanyang negosyo. Sa ilalim ng AGI, kasama rin ang McDonald's Philippines franchise, sa pamamagitan ng Golden Arches Development Corporation, na siya rin ang nagpapatakbo, na isa pang patunay ng kanyang versatility sa larangan ng negosyo. Hindi lang doon natatapos ang kanyang imperyo. Isa rin siya sa mga pangunahing investors sa larangan ng casino at entertainment, sa pamamagitan ng Resorts World Manila, na ngayon ay Newport World Resorts, na katuwang ng Genting Group ng bansang Malaysia. Isa ito sa mga unang integrated casino resort sa Pilipinas, at nagbigay ng malaking ambag sa industriya ng turismo at leisure. Sa tulong ng iba't ibang negosyo, naging multi-billionaire si Tan, at kasama palagi sa listahan ng Forbes ng pinakamayayamang Pilipino. Kung may hindi alam ang marami, ito marahil ang kanyang pagiging tahimik sa media. Hindi siya tulad ng ibang negosyante na madalas sa spotlight, dahil mas pinipili niyang magtrabaho sa likod ng tagumpay. Isa rin siyang philanthropist na tumutulong sa mga programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Sa kabila ng kanyang kayamanan, kilala si Andrew Tan sa pagiging simple at family-oriented. Isang ehemplo ng isang taong walang inurungan para abutin ang tagumpay, mula sa pagiging anak ng immigrant hanggang sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa ating bansa. Ayon sa mga bagong report, siya ay may estimated net worth na mahigit 133 billion pesos. Number 5. Lucio Tan Sr. Isa si Lucio Tan Sr. sa mga pinaka-iconic na negosyante sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala siya bilang isang self-made billionaire na nagsimula sa napakasimpleng buhay. Ipinanganak siya sa Fujian, China, noong July 17, 1934, at lumipat sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya habang bata pa lang. Habang nag-aaral sa Far Eastern University, nagtrabaho siya bilang janitor at tindero ng sigarilyo, para suportahan ang kanyang pag-aaral sa chemistry, isang patunay sa kanyang diskarte, at tiyaga sa buhay. Hindi man naging madali ang simula, pero ginamit niya ang bawat oportunidad, para umangat sa buhay. Isa sa pinakaunang negosyo ni Lucio Tan, ay ang Fortune Tobacco Corporation, na siyang naging pundasyon ng kanyang yaman. Noong dekada 60, sinimulan niya ito sa paggawa at pagbenta ng murang sigarilyo. Sa loob ng ilang taon, naging dominanteng player sa tobacco industry ang kumpanya, lalo na sa brand na Hope at Mighty. Dahil dito, tinagurian siyang Tobacco King of the Philippines. Hindi nagtagal, sinundan niya ito ng pag-invest sa alak, soft drinks, at iba pang consumer goods. Sa paglipas ng panahon, pinalawak pa ni Lucio Tan ang kanyang imperyo. Isa sa mga kilalang negosyo niya ay ang Asia Brewery, na siyang gumagawa ng mga sikat na inumin, katulad ng beer na Colt 45 Tanduay Ice, at Cobra Energy Drink. Sa industriya ng alak, hawak niya ang Tanduay Distillers, isa sa pinakamatandang brand ng rum sa bansa, at isa ring international award-winning brand. Hindi rin nagpahuli si Lucio Tan sa sektor ng banking, dahil siya ang major shareholder ng Philippine National Bank. Sa pamamagitan nito, pinasok niya ang financial services at investment industry. Maliban sa alak, sigarilyo at bangko, hawak din ni Lucio Tan ang ilang kumpanya sa aviation, real estate, at edukasyon. Siya ang majority owner ng Philippine Airlines,
ang national carrier ng Pilipinas. Isa ito sa pinaka-ambisyosong proyekto ni Tan, at nagpapatunay sa kanyang malawak na business vision. Sa real estate ay may hawak siyang assets, sa pamamagitan ng Eaton Properties, na gumagawa ng mga high-end condominium, at office buildings. Sa edukasyon naman, pagmamay-ari niya ang University of the East, na isang kilalang institusyon, sa Metro Manila. Hanggang sa kanyang pagpanaw noong November 2020, iniwan ni Lucio Tan Sr. ang isang legacy na mahirap buwagin. Sa kabuuan, ang kanyang empire ay kilala sa pangalang LT Group Incorporated, na siyang umbrella company ng kanyang mga negosyo. Tinuruan niya ang buong bansa, na kahit simpleng mamamayan ka lang, basta't masipag, matyaga at marunong sa diskarte, posible ang pangarap. Isa siyang simbolo ng tagumpay at determinasyon, mula sa pagiging janitor, hanggang sa naging bilyonaryo. Ayon sa mga bagong report, siya ay may estimated net worth, na mahigit 175 billion pesos. Number 4, Ramon Ang. Isa si Ramon Siang sa mga pinakamakapangyarihan, at matagumpay na negosyante, sa buong Pilipinas. Kilala siya bilang matalino, tahimik pero palaban, pagdating sa negosyo. Nagsimula siya bilang isang mechanical engineering student, sa Far Eastern University, pero ang kinang ng negosyo, ang tunay niyang pinagtuunan ng pansin. Sa loob ng ilang dekada, unti-unti niyang naakyat ang corporate ladder, hanggang sa siya na ang namuno, sa isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Siya ang presidente at CEO ng San Miguel Corporation, isang higanteng konglomerado, na halos lahat ng aspeto ng buhay Pinoy ay may koneksyon, mula sa iniinom mong beer, hanggang sa expressway, na dinadaanan mo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalawak ni Ramon ang negosyo ng San Miguel, hindi lang sa pagkain at inumin, kundi pati sa infrastructure, energy, banking, oil at logistics. Kasama na rito ang Petron Corporation, isang major oil player sa bansa, SMC Infrastructure, na siyang may hawak sa mga expressways, katulad ng TP-Lex, Skyway at SLEX, at power generation companies, na parte ng power grid ng bansa. Bukod sa San Miguel, may personal investments din si Ramon Ang, sa iba't ibang industriya. Isa na rito ang Eagle Cement, na pag-aari ng kanyang pamilya, at isa sa pinakamalalaking supplier ng semento, sa buong Pilipinas. Noong mga nakaraang taon, isinapubliko niya ito, at isa na rin sa mga nangungunang cement producers, sa ating bansa. May mga ulat din na interesado siya sa aviation industry, at minsan nang iniuugnay ang pangalan niya sa mga plano, para buhayin o i-privatize ang ilang bahagi, ng Ninoy Aquino International Airport. Kilala rin si Ramon Ang bilang isang visionary, yung tipo ng leader na hindi lang basta kumikita, kundi may mga long-term na plano, para sa ating bansa. Isa sa mga ehemplo nito, ay ang ambisyosong plano ng San Miguel na magtayo, ng New Manila International Airport sa Bulacan, isang multi-billion-dollar project, na inaasahang magiging world-class hub, sa Timog Silangang Asya. Hindi biro ang laki ng proyekto, at malinaw na gusto niyang iangat ang estado ng transportasyon, at logistics ng Pilipinas. Sa kabila ng yaman at impluwensya niya, nananatiling low-key at hindi showbiz, si Ramon Ang. Hindi siya mahilig magpa-interview, at bihira siyang lumabas sa media. Pero sa mundo ng negosyo, pangalan pa lang niya ay big time na. Kaya kung pag-uusapan ang mga tunay na haligi ng industriya sa Pilipinas, siguradong hindi pwedeng mawala sa listahan si Ramon ang tahimik pero matalino na leader, na patuloy na humuhubog, sa kinabukasan ng bansa. Ayon sa mga bagong report, siya ay may estimated net worth, na mahigit 212 billion pesos. Number 3, Enrique Razon Jr. Isa si Enrique Razon Jr. sa mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, sa buong Pilipinas. Kilala siya bilang isang ports tycoon, at chairman ng International Container Terminal Services Incorporated, ang kumpanyang nagpapatakbo ng mga major port terminals, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa iba't ibang bansa, kagaya ng Brazil, Poland, at Mexico. Ang ICTSI ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng yaman ni Razon, at itinuturing na isa sa pinakasuksisong privatization stories sa ating bansa. Pero ang tagumpay ni Razon ay hindi lang nagsimula sa kanya, kundi nagsimula ito sa kanyang pamilya, na may mahabang kasaysayan sa port operations, simula pa noong panahon ng mga Kastila. Bukod sa shipping at logistics,
pumasok na rin si Razon sa industriya ng casino, at mga entertainment. Siya ang nasa likod ng Bloomberry Resorts Corporation, ang kumpanyang nagmamay-ari ng Soler Resort and Casino, ang isa sa mga pinaka-high-end, at pinakamalaki sa buong bansa. Ang Soler ay hindi lang kilala sa paglalaro, dahil sikat din ito bilang luxury hotel, events venue, at shopping destination. Dahil dito, malaki ang naging ambag ni Razon sa paghubog ng entertainment city sa Parañaque, bilang prime location, para sa tourism at investments. Hindi rin nagpapahuli si Razon, sa larangan ng enerhiya at tubig. Isa siya sa mga major investors, sa Prime Infrastructure Capital Incorporated, isang kumpanya na nakatutok sa water, renewable energy, at power utilities. Isa sa mga proyekto ng Prime Infra, ay ang Wawa Bulk Water Supply Project, na may layuning tugunan ang water crisis, sa Metro Manila. Isa rin siya sa mga pumalit sa dating operator ng Manila Water, na dating hawak ng Ayala Group. Ipinapakita nito na hindi lang kita ang habol ni Razon, kundi pati ang pagpupursige na bigyang solusyon, ang mga kritikal na isyu sa bansa, katulad ng tubig at kuryente. Pero hindi lang negosyo ang kinahihiligan ni Razon, dahil kilala rin siya sa larangan ng sports, partikular sa golf at basketball. Siya ang isa sa mga naging patron ng Philippine Golf, at supporter ng mga national athletes. Noon, naging bahagi rin siya ng pamunuan ng PBA, o Philippine Basketball Association. Sa likod ng kanyang business empire, isa siyang pribadong tao na bihirang magpa-interview, pero may reputasyon na hands-on, matalino at may malawak na pananaw, pagdating sa business expansion. Sa ngayon, si Enrique Razon Jr., ay patuloy na pinapalawak ang kanyang impluwensya, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mula sa ports, casino, tubig, kuryente hanggang real estate, si Razon ay patunay na ang tamang diskarte, tiyaga at malawak na pananaw, ay susi sa pangmatagalang tagumpay, sa mundo ng negosyo. Ayon sa mga bagong report, siya ay may estimated net worth, na mahigit 711 billion pesos. Number 2. C. Siblings. Pagkatapos yumao ng negosyanteng si Henry C. Sr., ang titulo bilang pinakamayamang Pilipino ay hindi basta nawala, dahil naipasa ito sa mga anak niya, na tinaguriang C. Siblings. Binubuo sila nina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert, at Harley C. Sa halip na mag-away-away sa yaman ng ama, pinili ng magkakapatid na magsama-sama, at kolektibong pamahalaan ang imperyo ng SM Group, isa sa pinakamalalaking negosyo, sa buong Pilipinas. Ang ganitong klase ng pagkakaisa, sa mga negosyanteng pamilya ay bihira, kaya't lalo silang hinahangaan, sa mundo ng negosyo. Ang SM Investments Corporation, ang pangunahing pinagkukunan ng yaman, ng C. Siblings. Dito nakapaloob ang SM Supermalls, SM Markets katulad ng Save More, Hypermarket at Supermarket, pati na rin ang BDO, na isa sa pinakamalalaking bangko, sa buong Pilipinas. Sa retail, banking at property development, ay nandoon ang tatak, ng Say Family. Hindi lang yan, dahil kasama rin sa kanilang portfolio ang SM Prime Holdings, na siyang humahawak sa real estate projects, kagaya ng mga mall, residential condo at office buildings, sa iba't ibang parte ng bansa. May kanya-kanya rin silang rules, sa kanilang imperyo. Si Tessie C. Coson ang madalas na frontliner, pagdating sa business leadership, lalo sa banking sector, bilang chairperson ng BDO. Si Hans C. naman ang mas nakatutok sa mall operations, habang si Henry Big Boy C. Jr. ay mas aktibo sa property development, kagaya ng SMDC, at commercial estates. Si Herbert C. ay kilala sa retail, at supermarket business. Si Harley C. on the other hand, ay mas nakatutok sa overall management, ng SM Investments. Pero hindi lang SM ang pinagkakakitaan, ng C. Siblings. Meron din silang investment sa mining, logistics, education at healthcare. Kasama na dito ang mga proyekto, kagaya ng National University, ilang private hospitals, at partnership sa renewable energy. Masasabing hindi lang nila pinapalaki ang yaman nila, kundi pinapalawak rin ang impact nila, sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa kabuuan, ang C. Siblings ay patunay na may yaman, sa pagkakaisa. Sa halip na magkanya-kanya, mas pinili nilang magsama-sama, at patuloy na palagwin ang pamana, ng kanilang ama. Kaya hanggang ngayon, sila pa rin ang bumubuo sa pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas, at ang kanilang mga negosyo ay tila hindi lang panghenerasyon, kundi panghabang buhay. Ayon sa mga bagong report,
Sila ay may combined estimated net worth na mahigit 803 billion pesos. Number 1, Manuel Villar Jr. Si Manuel Manny Villar Jr. ay kilala bilang isang negosyanteng nagsimula sa simpleng pamumuhay, at ngayon ay tinuturing na isa sa pinakamayayamang Pilipino. Bago pa man siya naging milyonaryo, lumaki si Villar sa Tondo, Manila, isang lugar na puno ng hamon sa buhay. Bata pa lang ay natuto na siyang tumulong sa kanyang ina sa pagbebenta ng isda sa palengke. Dahil dito, maaga pa lang ay nahubog na sa kanya ang sipag, tiyaga at pagiging madiskarte, mga ugaling naging pundasyon ng kanyang tagumpay sa negosyo. Ang pinakamalaking pinagkakakitaan ni Villar ay ang kanyang real estate empire, lalo na ang Vista Land and Lifescapes, isa sa pinakamalalaking property developers sa buong bansa. Sa ilalim nito ay maraming sikat na brand tulad ng Camelo Homes, Crown Asia, Brittany at Vista Residences. Naging matagumpay siya sa pagbebenta ng abot-kayang bahay sa middle class at OFW markets. Maliban sa mga pabahay, pinalawak din niya ang negosyo sa mga commercial developments, kagaya ng Vista Malls, Star Malls, at lifestyle centers. Pero hindi lang sa lupa umiikot ang negosyo ni Villar. Pumasok na rin siya sa retail at food business. Isa sa kanyang pinakabagong tagumpay ay ang all-day supermarket at all-home, isang one-stop shop para sa mga gamit sa bahay, construction materials, at home essentials. Meron din siyang coffee project, isang cafe chain na mabilis na lumawak dahil sa Instagram-mable designs nito. Pati na rin ang mga concept stores, kagaya ng All Toys, All Bank, All Digital, at halos 64 barbershop and salon, ay bahagi ng kanyang All Value Group. Lumawak din ang negosyo ni Villar sa larangan ng media at entertainment. Isa siya sa mga may kontrol sa Advanced Media Broadcasting System, ang kumpanyang may hawak ng All TV, ang bagong TV network na ginagamit na ngayon, ang dating ABS-CBN Channel 2 frequency. Kasama rito ang kanyang pag-venture sa content creation at broadcasting, na layuning maging alternatibong media platform sa buong bansa. Ngayon, si Manny Villar ay hindi lang simpleng negosyante, kundi isa rin siyang ehemplo ng taong mula sa hirap, na umangat dahil sa determinasyon, tamang pag-manage ng negosyo, at pagiging bukas sa expansion. Hindi na siya aktibong nasa politika, pero dati siyang naging Speaker ng House of Representatives at Senate President, at tumakbo pa nga bilang presidente, noong taong 2010. Pero sa negosyo siya nagkaroon, o tuluyang lumipad. Sa kasalukuyan, siya ang nangungunang pinakamayamang Pilipino sa Pilipinas, na may estimated net worth na mahigit 987 billion pesos. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang yaman nila ay bunga ng diskarte, tiyaga, at minsan ay swerte. Pero hindi lahat ng tagumpay ay nakikita sa pera. Minsan ay nasa simpleng buhay na may laman at mayroong direksyon. Ang kwento ng mga pinakamayayaman ay paalala sa atin na pwedeng mangarap, pwedeng umasenso kahit hindi ka sikat, at kahit tahimik ka lang. Ikaw, sino sa tingin mo ang susunod na magiging pinakamayamang Pilipino? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. Kung gusto mo ng mas maraming ganitong content, i-like mo na ito at i-share sa tropa mo na gustong yumaman. See you on our next videos.